Kaya po, dahil lang po sa maling pagbabalita ng mga kapitbahay mo din, yung mga nakakilala sa iyo, na may isa lang na mali yung sinabi, kakalat na yun hanggang dumating na nga po yun sa ako ay parang na-discriminate. Hello guys, welcome sa aking YouTube channel. Ang i-vlog ko po sa inyo ngayon ay ang naging karanasan ko dito sa dumadaan sa ating dinadanas na pandemic sa buong mundo o hanggang dito sa ating bayang Pilipinas. Dahil lang po sa maling pagbabalita ng mga tao sa kapitbahay ko, ako ay parang na-discriminate po sa aking mga kaibigan, mga kakilala, dahil po sa maling pagbabalita na sabi daw po ako ay kinuha at kasama dun sa pinag-isolate. Ganito po yung guys. Dito po sa katabing bahay ko, bahay ng tita ko, ay si tita po matanda na, 86 years old na siya. Simula pong pagkabata niya, siya ay may hika. Nawala yung hika niya nung medyo magtanda, medyo lumalaki na daw siya, hanggang bumalik nung medyo may edad na. Ngayon guys, isang gabi nakaramdam ng hinihika nga yung tita ko. Ngayon po, si tita may gamot na yun, may gamot po siya na sa panghika, may nebulizer, may Seretide, yung ini-spray. Ngayon po, nung time na yun, parang nawala na siya sa isip niya nung maramdaman niya yung parang hinihika siya. Ginawa niya po, nagpadala siya sa ospital dun sa pamangkin kong kasama niya sa bahay. Inulit ko po, wala po ako sa bahay ni tita, magkatabi lang po kaming bahay. Ano mga guys, ngayon po, nung dalhin sa ospital, ang findings ng doktor, i-confine. Siyempre matanda na siya, kahit kinumpine. Nang i-confine po, unang-una pinag-rapid test siya. Kasi po ang protocol ngayon, mga hospital, once na pasok ka, hospital, ira-rapid test ka. Ay nag-negative naman po siya sa rapid test. Tapos nung po, may mga iba pang ginawang test sa kanya, x-ray, lahat. Ayun po, ayon sa pagsusuri ng doktor, napagkitaan siya ng mild pneumonia. Yun po, mild pneumonia. So, yun po palang mild pneumonia, ay yung pneumonia ay parang ano na rin ata ng COVID yun, sa pagkakaalam ko. Nang lumabas po pneumonia, pinag-isolate na po siya ng hospital. Binaba na siya, nilagay siya sa isang kwarto. At yung pamangkin ko po, hindi na pinapasok doon. May iba ng taong nagbantay at siya po may trabaho. Ano po yun. Ngayon po, ginamot siya. After 4 days, magaling na siya. Ngayon po, ang ginawa po niyan, siyempre may protocol. Pag may ganyang pneumonia pala, kailangan swab test. Ngayon po, nang swab test ang tita ko, lumabas po sa swab test, positive siya sa COVID, mild COVID.
Ayun po. Ayun po, nang malaman po namin, ay siyempre, lahat ditong kapitbahay, yung kasamahan niya sa bahay, siyempre, alam niyo naman kung ano ba ang COVID. Buong mundo balita ang COVID, maraming namamatay. So, sobra pong worried namin. Anito po. Pero po yun, after 4 days, pinalabas na po siya ng hospital at magaling na. Ngayon po, yung swab test niya, kinaumagahan nang lumabas siya, lumabas man. Kaya po, on the time, nang lumabas yun, nandito na ang tita ko sa bahay niya, umaga, mga around 7, may tumawag. Nasabi daw po ay positive si tita sa COVID, yung test. Kaya po, kukunin daw at i-isolate. Ayun naman po, wala kami dun tutol. Walang tutol po yung mga ano. At syempre, batas yun. Protocol yun ng gobyerno. Ganun po nga. Kinuha po siya ng around mga 9, kinaumagahan, 9 ng umaga ng mga taga-DOH. Kasama po yung pinsang kong nagbantay na doon sa hospital. Kasi hindi na po pwede din siyang mag-stay sa bahay nila, isolate na din siya. Kaya yun na po, kasama na rin siya doon. Nag-isolate na sila, kinuha. So, ganun na po. Kinatanghalian po, on the time din, tumawag ang DOH ng bayan namin dito sa pamangkin ko, yung kasama ni tita bahay. Ang sabi po, kukunin din sila at i-isolate sa isolation sa bayan. Ang sabi nga po ng pamangkin ko, sabi niya, siguro naman po, pwede naman po sigurong dito na lang kami sa bahay isolate, kasi po dalawang anak niya, single mother siya. Dalawang anak niya at plus siya. Sabi niya, dito lang sa bahay, hindi na lang sila maglalabas. Ngayon sabi po ng taga-DOH, hindi pwede. Ay syempre po, batas yun, protocol yun, dapat sundin natin. Inatanghalian, mga between 1 to 2, dumating po yung ambulance ng MDR. At ito po ang kagandahan ng medyo siyempre makokontrobersya kami. May kasama pong mga pulis sila. At siyempre po, di po talaga maiwasan kung halimbawa nga naman na may magtatangkang ayaw sumama, ay siyempre pag may pulis, siyempre sasama ka. Ganun po. Pero naman po, maayos naman yung pakitutong ng mga pulis. Kausap ko nga, sabi niya, protocol lang daw yun. Talaga po sumama po yung mag-iina, kinuha nila. Ganun na po. Ganun to po ang naging pangyayari. Pinaumagahan, mga naka-isolate na po yung tita ko, yung pamangkin ko na-isolate na. Pinaumagahan, ako po ay siyempre, kinaumagahan, pamilya ka, bibili ka ng pagkain. Lumabas po ako. At mabili po ako doon sa tindahan, medyo malayo. Lalakad pa ako sa barangay road namin. Lumabas po ako. Paglabas ko po, nung makita po ako ng mga kaibigan ko, yung mga kakilala ko, yung nakakilala sa akin, ay po, nagtaka ko at bakit makakasalubong ko umiiwas sa akin, guys. Mga nag-iiwas na sila. Hindi na pati nakikipag-usap, tuloy-tuloy lang, para bang nakakita sila kung ano. Na hindi na ako, parang hindi na ako kakilala, samantalang mga kaibigan ko yun. Sige po, tuloy ako hanggang pumunta akong tindahan. Pagdating ko sa tindahan, yung mga tao nagbibilihan, mga nag-iwasan, makita ako. Nagtaka po ako, pero po hindi ba ako nagtanong dun sa mga tao, kasi mahirap na. Bumili ako, pagbili ko, uwi ako. Ganun po ang naranasan ko hanggang umuwi ako, basta tao makasalubong ko.
umiiwas sa akin. Siyempre po naman, hindi natin masisisi ang tao. Kasi po pandemic ito, virus. Siyempre nililigtas nila ang sarili nila. At di po natin nakikita to virus na to ang kalaban natin. Ganun po. Pag uwi ko po sa bahay, kinunto ko dito sa mga kapatid ko, magkakatabi lang po kami dito, parang duplex kami. Yung naranasan ko, nabi ko sa asawa ko, sa anak ko, sabi ko ganun nga ang naranasan ko. Sabi nung mga anak ko at saka nung asawa ko, huwag mo na lang pansinin, kasi syempre ganun talaga, katabi tayo sa nangyari. Siyempre damay tayo sa kakapamilya, isang lugar lang. Tinaisip ko po yun. Pero po guys, talagang masakit sa loob na iwasan ka ng kaibigan mo, kakilala mo. Ganun po. Hindi na po ako naglabas noon. Dito na lang ako sa bahay, paikot-ikot. Kinagabihan po nung ma-isolate yung mga tita ko at mga pamangkin ko. Tumating po ang fire. Pagdating po ng fire, kung kakilala ko naman yung chief, tanod, katukayo ko po. Ang sabi niya sa akin, tumawag, kayo, sabi niya. Andito ang mga taga-fire, i-disinfect daw yung buong bahay. Sabi ko, sige, welcome naman, sige, buksan nyo na lang. Yung susi nandun sa isang kapatid ko binigay. Ako naman, medyo malapit lang yung ng bahay namin. Tumasalita na lang ako, sige, tirahin nyo na dyan, sabi ko. Hanggang dito naman sa bahay ko, sa harapan ko, sa likod. Maaari, paikutan mo na itong compound namin. Sabi naman itong fire, oo po, marami po itong gamot. Sige, tinera, paikot, dinisip ko. Mga 9 na yun ng gabi. Pagkatapos nila, umalis na. Pero po ako ang nakakausap ng mga napunta rito. Ngayon po, kinaumagahan na naman. Siyempre, lalabas na naman ako. Ang totoo po niyan, kaya naman ako nagkakapaglabas kami. At hindi naman kami. Ang masistingan niyan po iniiwasan kami, samantalang yung mga taga-DOH, hindi naman kami sinabihan na huwag kayong maglabas, huwag kayong magpunta kung saan. Wala naman pong sinabi sa amin. Hindi naman kami sinabihan ng barangay, huwag kayong maglalabas kung yung mga nasa compound niya. Hindi naman po. Kaya po, malaya naman kayong naglalabas. Ang hirap na nga po, yung iiwasan ka ng tao, parang pwede mo gusto mong makausap, hindi ka kakausapin. Ganun po. Naisip ko po, bakit ganun nangyayari sa akin, sa atin? Baga, hindi naman tayo kasama na isolate. Nadamay tayo sa pangyayari. Subalit po, hindi kami magsisisi. Hindi po ako nagsisisi. Kasi pamilya po Pamilya po. Ngayon po, nalaman ko po, may isang kaibigan akong paglabas ko sa labasan, mabili naman ako ng isda. Meron pong di naman siya takot o basta lumapit sa akin, nakipag-usap na. Sabi raw, naka-isolate ka, kasama ka sa kinuha ng DOH. Sabi ko, ba't naman ako i-isolate? Hindi naman ako, wala naman ang COVID, hindi naman ako doon nakatira, may bahay naman ako. Yun na niyang balabalita dito, kasama ka sa isolate. Kung kasama ka ako, sana nandun ako. Kaya nga sabi ko ba't makakasama naman yun yung bahay? Yung pangalawa pa kung yun kasama, hindi natin makikita rito. Yun po ang dahil po sa maling balita, para po bagang nakakita ng ahas. Nung maibalita, nung isa may ahas, sumunod na nagbalita, napakalaking ahas. Pero po ang ahas, maliit naman. Para pong ganun nangyari sa akin.
Kaya po guys, yun, hanggang pong dumating ang isang buwat kalahati na pero sa isang buwat kalahati na-isolate yung tita ko. Pero po dun sa 15, isang buwan. Tapos po, yung pamangkin ko at saka yung anak niyang dalawa, halos nag-4 na araw lang sa isolation dahil po swab test kagad sila. Nang mag-swab test naman po negative naman yung mag-iina, kinahaponan nirelease na sila. At wala naman, di naman pwedeng i-isolate daw yung negative at baka pamahawa dun yung mga naka-isolate dun. Kaya pinawi na po sila. Ngayon po, ang ginawa ko po para naman mabawas-bawasan yung pag-discriminate sa amin, yung iwasan kami ng tao, yung makakilala, yung makakasalubong mo. Ang ginawa ko po, nag-post ako sa FB. Nasabi ko, yehey, ayan, ang pamangkin ko at ang kanyang anak, lahat negative sila sa swab test. Kaya po, malaya na kami. Siguro hindi naman kami naiiwasan ng mga tao. Yun po ang sabi ko. At doon naman po, sabi ko sa mga nangbabasher sa amin, ay Diyos nang bahala sa inyo. Yun lang po ang inano ko, pinag-FB ko. Kaya po, dahil lang po sa maling pagpabalita ng mga kapitbahay mo din, yung mga nakakilala sa iyo, na may isa lang na mali yung sinabi, kakalat na yun hanggang dumating na nga po yun sa ako ay parang na-discriminate at iiwasan ka. Simula po nung mag-negative na yung pamangkin ko, parang yung iba umiiwas pa din hanggang dumating po ma-release na si tita ng DOH pagkaka-isolate niya at okay na. Wala naman po 85 years old siya. Pumasok po sa isolation malakas na, hanggang lumabas malakas pa din, wala man na siyang naramdaman dun sa isolation, parang nagbakasyon lang siya sa isolation. At ang gamot man pong binibigay lang sa kanya ay ascorbic acid. At yan wala naman po walang gamot ang COVID, at vaccine talaga ang kailangan. Kaya ganun na guys ang naranasan ko dito sa pandemic na ito. Hindi lang ako, ng buong pamilya namin. Pero po siguro naman po nangyari yun sa amin dahil alam ng Diyos na kaya namin ang pagsubok na bigyan sa amin. Siguro naman po ang pagsubok na ito may kapalit naman ibibigay na biyaya sa amin ng Diyos. Kaya po ganun na lang po ang nangyari guys sa aking buhay, dahil sa maling pagbabalita nakasama ako sa discrimination. Ako ang nag-discriminate, at ako man po talaga. Totoo lang po dito sa lugar namin, pag hinanap halimbawa may naghahanap po sa pamilya namin, pagdating ko niya sa barangay o sino mang tao dyan tanang, pag sinabing ganito, ay punta ka ika dun, kaya yan dun ika sa ganito. At di naman po pag aalsa ng upuan, sariling upuan. Ako po ay matagal man pong nagserving purok official dito sa aming lugar. Halos ilang administrasyon po na lumipas. Ako din po ay di nawawala sa pagka purok official. Kaya po talagang kilala ko dito sa aming barangay. Kaya po, yun po guys, kung sino man pong makakapag-subscribe ng aking YouTube channel, pindot sama na naman po na i-like nyo, i-share,
i-subscribe at pindutin nyo na lang din po ang notification bell. Kasi po, ang naranasan ko po ay talagang hindi biro. Alam nyo guys, kaya po kayo, ito po lang ang magiging payo ko sa inyo. Maging maingat po tayo. Talaga pong maging maingat po tayo. Kasi hindi biro-biro po talaga ang pandemic na itong dinadanas natin. Kailangan po laging nasa isip natin, basta bumaba ng bahay, nakamas tayo at mag-alcohol palagi. At yung pong lahat na protocol ng government about sa COVID-19 ay sundin po natin. At yun naman po ay para naman yun sa kalusugan natin, sa buhay natin. Ginagawa po ng gobyerno ang lahat para mapanatili pong malusog tayo sa ating buhay. Kaya po mga guys, huwag niyong baliwalain ang ibinibigay na ng pabala ng ating gobyerno. At yun po ay kaligtasan ng ating buhay dito sa dinadanas nating pandemic. Ako po totoo lang, basta po ako bumaba ng bahay, nakamas na ako at nag-aalcohol ako. Dahil po sa tingnan nyo na guys, di man ako kasama na sa isolate, di man nga ako nagka-COVID. Sa maling pagbabalita, maling mga akala ng tao ay nakasama ako sa discrimination. Lalo na po pala kung ikaw ay isang nag-positive. Di lalo na pong sobrang discrimination mangyayari sa iyo. Inuulit ko pala guys, yung tita ko since na mag-lockdown, hindi po yun naglalabas. Hindi po yun naglalabas. Sinusunod nun yung alituntunin ng gobyerno simulang mag-lockdown. Kaya po ipinagtataka namin kung bakit hindi naglalabas si tita. Ay bakit nagkaroon ng nahawa. Pero naman po mild lang. Siguro po may nakapunta dito sa amin na asymptomatic, yung walang nararamdaman pero positive siya sa COVID. Ayun, kumo si tita po ay matanda na at diabetic din po siya. Kaya yun, siya ang mabilis na nahawa. At tingnan niyo po, kasama niya naman yung pamangkin ko at yung dalawang anak. Lahat naman po sila negative sa swab test. Ibig sabihin po, libasa si tita, mahina ng immune system niya. Siya ang kinapitan. Kaya po mga guys, ito lang inuulit ko, mag-ingat po tayo. Sana man po itong video ko, kung subscribe nyo at i-views nyo, ay maging aral lang po ito sa inyo na huwag natin kalimutang may pandemic pa sa atin, na makaiwas tayo. Iiwas natin ang pamilya, iwas natin ang buhay natin, at iisa lang po ang buhay, wala na pong iba. Kaya po mga guys, huwag niyo naman kalimutan i-like, i-share, i-subscribe ang YouTube channel ko at pindutin nyo na lang po ang notification bell. Yan lang po guys ang vlog ko sa inyo. Sana'y makatulong kung ito'y inyong mapapanood. Kaya guys, thank you for watching my YouTube channel.